Jonah ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isang balyena. Ang istorya hinggil sa isang propeta na ayaw tumanggap sa kanyang katungkulan na paglingkuran ng Diyos ay isa sa mga nakamamanghang salaysay na matatagpuan sa Biblia. Nagdulot ang kwento ng maraming haka-haka at kuro-kuro hinggil sa tunay na kaganapan sa likod ng propetang si Jonah. Maaari bang mabuhay ang isang tao ng 3 araw sa tiyan ng isang balyena o higanting isda? Ano ang mga detalye mula sa Biblia na maaaring magbigay linaw sa likod ng mga hiwaga at kababalaghan na bumabalot sa istoryang ito? Marami ang hindi naniniwala sa kwento ni Jonah at ng higanting isda sapagkat walang di umano pruweba na matatagpuan o artifacts na nahukay na magpapatunay sa kwentong ito. Kaya naman marami ang naghihinala na nabuhay si Jonah sa tiyan ng isang balyena. Ang tanong, totoo ba? Si Jonah ay isang propeta na tumakas mula sa panawagan ng Diyos upang magpahayag laban sa kasamaan ng mga tagalungsod ng Nineveh. Ayon sa kwento, si Jonas na anak ni Amittai, propeta mula sa Gath-Hepher, malapit sa lugar ng Zebulun noong naghahari pa si Jeroboam. Ayon sa libro ni Jonah, Kabanata 1, 2 berso, ang sabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang iyon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ayon sa Biblia, napagutusan ng Diyos na dumako sa lungsod ang propetang si Jonah upang magpahayag laban sa mga Ninevites, sapagkat ayon sa nakasulat, ang kanilang kasamaan ay malala na. Ang Nineveh ay ang ngayong lugar ng Mosul sa bansang Iraq na malapit sa Persia na ngayon ay ang bansang Iran. Subalit hindi katulad ng maraming propeta ng Panginoon, si Jonah ay sumuway sa tila napakadaling kautusan ng Diyos. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung bakit ang isang makadiyos na tao ay sumuway sa kagustuhan ng Panginoon. Walang duda na mayroong dahilan kung bakit ganito ang kinahinatnan ng mga pangyayari. Ayon sa New World Encyclopedia, ang lungsod ng Nineveh ay sentro ng kalakalan at ng relihiyon sa Assyria mula pa noong 9th century BC. Batay sa mga nahukay na artifacts, ang lugar ay puno ng mga palasyo at mga templo na napapaligiran ng mga malalaking pangdepensa laban sa mga kalaban. Ayon din sa BibleOdyssey.org, ang lugar ay kilala bilang isang dakila subalit walang batas. Ang mga Griegong manunulat katulad ni Herodotus at Aristotle ay nagsulat hinggil sa pagiging makasalanan ng haring ito na si Sardanapalus. Nabanggit rin sa Biblia na ang Nineveh ay tinawag na lugar ng pagdanap ng dugo. Marahil dahil sa mga balitang nakakatakot hinggil sa lugar ay ang dahilan kung bakit ang propeta, imbis na sumunod sa kautusan, ay sumubok na tumakas sakay ng barko patungo ng Tarshish mula sa Joppa. Ganun pa man, ang propeta hindi sumunod sa utos.
Kaya mayroong mga naniniwala na mali ang pagpili ng Panginoon sa kanyang mga propeta dahil sa ginawa ni Jonah. Nagpapatunay na nagkakamali rin ang Panginoon. Subalit ito ba ay totoo? Ayon sa kwento, sakay ng barko palayo mula sa Nineveh, isang bagyong dumating sa karagatan. Natakot ang mga marinero na bawat isa sa kanila ay nagsimulang magdasal sa kanyang Diyos. Nagsimula rin ang mga ito na magtapon ng mga kasangkapan sa dagat upang gawing mas magaang ang mga lulan ng barko. Habang ito ay nagaganap, bumaba si Jonah mula sa isang silid at nakita ang mga nangyayari. Lumapit ang kapitan ng barko at sinabi sa propeta na magdasal na ito. Marahil may pag-asa pa na sagipin sila sa walang dudang kapahamakan. Sa kabila ng lahat na ginawa ng mga sakay nito upang maiwasan ang pagwasak sa sasakyan at upang maiwasan ang kanilang nalalapit na kamatayan sa hindi inaakalang pangyayari, inamin ni Jonah na ang bagyo ay dulot ng kanyang pagsuway sa Panginoon. Marahil ito ay nakonsensya sa madadamay sa kanyang kagagawan. Sa kahilingan ng propeta, siya ay tinapon sa dagat at humupa nga naman ang bagyo. Dito napag-alaman ng Diyos ang tunay na nagdulot ng mga pangyayari. Ang pag-amin ng propeta ay katunayan na ito ay hindi masamang tao, bagkus ay may mabuting puso na upang maiwasan na mapahamak ang iba dahil sa kanya, ito ay nagpasyang itapon mula sa barko. Maaaring nagpakita si Jonah ng kahinaan dahil sa alam nito hinggil sa karahasan ng mga taga-Nineveh. Hindi ibig sabihin na nagkamali ang Panginoon sa pagpili sa kanyang propeta. Dahil kung iisipin, ang mga disipulo ni Jesus na mismong siya ang pumili, katulad ni Pedro, ay nagpakita rin ng kahinaan sa oras na hindi inaakala. Ganun pa man, si Pedro ay binigyan ng susi sa kalangitan. Subalit ang kapalaran ng propeta ay hindi natapos doon. Mabuhay kaya ang propeta sa gitna ng karagatan? Hayaan kaya ng Diyos itong tuluyang malunod? Ang sabi sa libro ni Jonah, Kabanata 1, 17 verso, ang sabi, "At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasa tiyan ng isda ng 3 araw at 3 gabi." Batay sa banal na libro, isang malaking isda ang lumulon ng buo kay Jonah ng 3 araw at gabi. Dito marahil marami ang naghihinala kung tunay nga ba ang mga kaganapan sa kwento hinggil kay Jonah. Totoo ba na nabuhay ang propetang si Jonah ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng higanteng isda o balyena? Paano ito huminga sa ilalim ng karagatan? At bakit ito hindi nalusaw sa tiyan ng balyena? Maraming mga scientists ang nagsasabi na wala mga artifacts na nahukay o pisikal na ebidensya na magpapatunay sa kaganapang ito. Subalit ayon sa Smithsonian.com, isang marinero ang nabuhay ilang oras pagkatapos itong lunukin ng isang balyena sa Falkland Island sa South Atlantic Ocean noong mga taong 1900s. Ayon sa ulat,
Ang marinero ay isa sa mga whale hunters sa lugar. Sa kanilang paglayag sa karagatan, sa gitna ng kanilang whale hunting, marami sa mga marinero ang natilapon mula sa barko at isa na rito ang nagngangalang James Bartley. Nang ito ay tumilapon sa karagatan, wala nang nakakita sa marinero. Pagkatapos ng kanilang paglayag, ang mga nahuling balyena ay kinatay upang ipagbenta sa publiko. Sa laking gulat nila, sa loob ng tiyan ng isa nilang huli, napagmasdan ang pagkilos sa loob nito. Si James Bartley, na nawala ng ilang oras habang sila ay nanguhuli, ay natagpo ang buhay sa loob ng kalamnan ng balyena at tagsaad ng mga pangyayari. Bagaman ang marinero ay nasa tiyan ng dambuhala ng ilang oras lamang, masasabi na hindi imposible na mabuhay ang isa sa tiyan ng higanting hayop. Ayon kay Jesus, sa libro ni Mateo, Kabanata 12, ika-40 verso, ang sabi, sapagkat kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Batay sa Biblia, hinantulad ni Jesus ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay pagkatapos ng 3 araw sa kasaysayan ni Jonah. Ibig sabihin, si Jesus mismo ay naniniwala na totoo ang kwento hinggil sa propeta. Ang sabi ng Seventh-day Adventist Church, ang pagkabuhay muli ni Kristo ay pagpahayag ng tagumpay ng Diyos laban sa pangkat ng kasamaan. Ganon din ang sabi ng simbahang Katoliko sa Catechism of the Catholic Church, na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay tunay na pangyayari kung saan ang pagpapakita ay pinatunayan sa kasaysayan. Ang sabi naman ng Anglican Church, mula sa kamatayan sa pangatlong araw nabuhay muli si Jesus at ito ay makyat sa langit. Sa dahilang ang mga tagapatnubay ni Jesus ay naniniwala na dahil sa kapangyarihan ng Diyos, si Kristo ay muling nabuhay. Ibig sabihin, sa kapangyarihan din ng Ama sa langit, kaya nito na isalba si Jonah kahit ilang araw pa sa loob ng tiyan ng isang balyena. Kung iisipin, mayroon bang imposible sa lumikha ng kalawakan? Hindi man kayang ipaliwanag ng agham o hindi kayang isaulo ng mga eksperto ang kwento, kahit na wala mang artifacts ang nahukay o pisikal na ebidensya na magpapatunay ng propetang si Jonah ay nabuhay ng 3 araw at gabi sa loob ng tiyan ng isang balyena. Marahil, ang makapagbibigay liwanag sa maraming katanungan ay ang pananampalataya ng isa sa Diyos na makapangyarihan.